Ako si Kenneth Langkins, 8 years na sa Rysel. 8 years. 8 years, 11 years, 12 years. 9 years. 9 years. 9 years. almost 18 years. Tagal ko na pala. Take 3. Cut mo na, sir. Wala ako doon. Paano ba? Hi, ako si Jenilyn Balyada, accounting supervisor. Almost 18 years na po sa company ng Rysel. Pagkakaalala ko, nung dumating ako, meron si ma'am na isang staff, all around siya, tapos isang CAD. Tapos ang pinaka-main office namin, yung mismong bahay nila. Ang ginagawa, assist lang. Tapos wala pa akong 1 week, nag-resign na yung staff ni ma'am na yon na all around na dapat magtuturo sa akin sa mga gagawin. So parang biglang instant, ako na yung agad kasama ni ma'am na sa lahat ng mga meeting or what. Naalala ko sobrang pa ng Rysel noon. Ang service noon isa lang. Tapos as in dikit-dikit kami. Sa isang upuan, dalawa kami kasi magjo-duty. Ako po si Kaisel Gialon, admin head. 11 years na po ako sa Rysel. Masasabi kong yung experience ko po sa Rysel ay medyo marami na. Kasi sa 11 years ko po, andyan po yung lungkot, minsan may saya. Pero madalas masaya. Ako si Kenneth Langkins, 8 years na sa Rysel. Sa 8 years ko sa Rysel, marami naman magagandang nangyari. Sa trabaho, ang araw-araw na buhay. Driver ako ng boom truck. Kami nagsusupply sa mga site ng Rysel. Hello po. Ako po si Monica Medina, admin staff sa Rysel Construction. Ngayong taon po, 8 years na ako sa Rysel. 8 years na din po ako nagtatrabaho kay Ma'am Emily. At working with Ma'am Emily po, may isa akong boss, pero nag-work ako sa halos parang 5 company, mahigit. Kasi business-minded po talaga si Ma'am. Tapos, ang pinaka-fun experience ko po sa Rysel at sa pagtatrabaho kay Ma'am, yung ma-meet ko din yung mga supervisors niya na ang babait. Saka sobrang, ha-humble. Cut nyo na lang, sir. At ang nilolook forward ko din po sa Rysel sa future, dahil nakita ko na po siya na parang sobrang hirap nitong mga nakaraang taon. Mas kaya na po niya yung mas mahirap. Pero, syempre may success. Kakat naman po to, di ba? Ako si Rinad Set, accounting staff. Then, 8 years na ako nag-work sa Rysel Construction. Ang pinaka-challenging na naranasan namin sa accounting is yung kakausap kami ng mga workers. Kung paano namin mapapaliwanag ng maayos at nang hindi sila inaaway kami sa part namin about sa sahod nila. So, ang amin doon parang, syempre, tayo naman ay nagbe-base lang din doon sa collection natin. So, parang kung ano yung sabihin na lang kay Ma'am Emily na nakakausap niya kasi yung client, yun na lang din yung nire-relay namin na pinapakiusapan natin sa mga collection. Ako po si Richard Patrick Narvaez, isang CAD supervisor. 12 years na po ako sa Rysel. Bali, nag-umpisa po ako sa Rysel ko, konti pa lang po yung mga empleyado eh. Tapos, pagka may mga meeting po, kami-kami lang po yung mga pumupunta. Tapos kami-kami rin po yung sa mga drawings, nag-aayos. 4 lang po kami noon na nagumagawa sa mga drawings. Then, multidiscipline yung ginagawa namin. Kahit pag hindi namin alam yung gagawin namin, re-research lang kami sa internet. Pagka kailangan maipasa ng kailangan namin mag-overtime ng hanggang umaga. So, tapos papasok na naman ng ganun lang yung flow nung work namin noon eh. Tapos hanggang sa nag-uumpisan nagkakaroon ng project si Rysel, umaangat siya, dumadami. Then, doon namin naranasan na nagkaroon ng nadadagdagan ng mga empleyado, nagkakaroon ng ibang department, tulad ng QS. Tapos yung sa mga design department namin, lumaki siya ng lumaki. Nagkaroon na rin ng by discipline. Mental block ako. Wala yung naiisip ko sabihin. Ako pala si
Rodolfo Rosal. Graphic artist ng Rysel. 9 years. Start ako rito sa Rysel, CAD operator. Hanggang medyo nagkaroon na si ma'am ng budget, nagtayo si ma'am ng advertising. At naisip ni ma'am na ilipat ako. Katapos nun nagkaroon ng mga nakapagsubok ang company. Pandemya. Alam ko during yung pandemya lang naman nagkaroon ng problema yung Rysel eh. Tapos, na-overcome naman namin yun kalaunan. Ako pala si Jerry Perez, Senior Mechanical Designer. Naging magandang experience ko dito sa Rysel is, ayun nga, yung umpisa kasi, kaya siguro ako nagtagal kasi nga, nag-enjoy talaga ako sa team tsaka sa ginagawa ko. Yun lang naman ang parang nag-motivate sa akin na magpatuloy. Doon nadidelay nga kami nung mga panahon na yun, pero nakasurvive naman eh, so far. Para akong naiiyak sa ano ko eh. Nung umpisa kasi, though CAD operator lang kami, konti lang kami, ilan lang kami dito sa sa office. Halos lahat, isang room lang kami sa buong team. I mean, buong company, nasa isang room lang. Then, ngayon, nagkaroon na ng third floor. Dumami na rin yung team. Per department na, kasi dati isa-isa pa lang eh. Dati, multidiscipline hawak namin. Lahat hawakan mo, architectural, structural, mechanical, lahat. Pati tapos sa site, nandoon kami lahat. Tapos during may meeting, andun din kami lahat. Yung nangyayari. Tapos ngayon, though nagkaroon na ng per department, nahati na lahat ng trabaho. Hindi na katulad ng dati. Yung kung dati man is umaabot kami ng umaga, ngayon, nakakaya na naming na mag-OT man, hindi naman ganun katagal. Na-experience pa rin namin time to time yung mga urgent talaga na inaabot kami ng umaga. Pero hindi katulad ng dati na halos araw-araw na umaga kami. Ano ba yun? Hindi ko na alam ano ba yung nakadevelop na siya. I'm Maidel Paulo Paulino, VP Logistics ng Rysel Construction. 9 years na ako sa Rysel. Nag-start ako na site engineer sa mga dating project pa ng Rysel. From SunPower sa Laguna, ng Kerry project sa Batangas, ng Microsemi din sa may Laguna. Dito sa may Makati, sa may Mascardo project, tsaka sa Babs. Nadala din ako sa Camias project. Pagkatapos nun, na-assign na ako dito sa main office, sa procurement. Mula Cavite to Cebu, Bacolod, Samar, Leyte, 8 years na akong driver. Sa experience ko sa pagdadrive, pag bumabagyo na stranded kami. Pero masaya, madalas masaya kasi kung saan ka nakakarating. Naiikot mo ang Pilipinas. Minsan nakakalungkot dahil naabot ka lang bagyo sa biyahe. Pero sa 8 years ko sa Rysel, okay naman, masaya. Hindi natin na parang roller coaster yung natin sa Rysel. Pero ang boss natin, malupit. Ibig sabihin ng lupit yung hindi ka pababayaan. Kaya no choice kami dati ni ma'am. Magko-commute kami, wala pang Cavitex. As in, mano-manong bus. First time ko na mag-commute noon, as in wala pa akong idea sa pag-commute. Kahit SM ba ko or hindi ko pa kayang mag-commute. Tapos sinama ako ni Ma'am Emily. Nasa Ortigas ko, bigla niya akong iniwan mag-isa. Doon yung start na parang natuto ako na maging mature, na kailangan gumawa ng paraan paano ako makakauwi. Actually, umiyak muna ako bago ko naisip na gumawa ng paraan paano ako makauwi. Pupunta kami sa lahat ng meeting, commute lang yon. Nagtuturo pa siya nun sa TIP. So, doon talaga every minute sa kanya mahalaga. Hindi ako iiyak. Teka, may kakwento kasi ako. Teka. Ngayon kasi meron ng mga blueprint, printing, kompleto na si Rysel. So, andyan na, instant na. Pero dati, kailangan pa namin pumunta ng Ortigas. Doon pa kami magpapa-blueprint. Tapos, ang sign and sealed sa Quezon City pa. So, ganun kalayo. Talagang yung araw mo, bawat pupuntahan mo, kailangan meron kang accomplishment. Dati hindi pa uso yung unload, so hindi ka pwedeng makatawag para anytime, ready na yung kailangan mo, itatanong mo na instant. So ang natutunan ko doon, hindi lang work hard, kundi dapat work smart. Mga ang boss natin super girl. Madalas naman, hindi rin naman nila naiintindihan pagka halimbawa nagkakaroon ng problema si company, kung ano na ba nangyayari, nagtatanong sila kung
ano bang meron si Rysel, kung aangat pa ba siya or ano. Then sasabihin kong dumaan naman na sa maraming pagsubok si Rysel, pero nalampasan naman niya lahat eh. Nakakalungkot lang minsan, may mga nakakaano tayo mga worker na mahihina ang dibdib. Gawa ng hindi lang nakasweldo ng 1 linggo, kung ano-ano na naiisip. Pero marami pa rin naman tayo sa Rysel na empleyado na maano dibdib. Katulad ng mga driver natin, naasahan natin yan. Strike anywhere yan. Maraming umaalis, may dumadating na bago. May bumabalik pa rin naman. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Ang daming natututunan, ang daming problemang sinasalubong sa project. From workers, sa lahat, sa kliyente, ayun at nalalampasan naman. Natutunan ko na dapat pag merong inasikasong isang bagay, yung lahat ng dapat na info, makuha mo para hindi ka na pabalik-balik. Unang-unang pinagpe-pray natin dyan, yung huwag sana tayo mawalan ng project. Mas dumami, ang Rysel ay mas lumaki. 5 years from now, ang Rysel, sana makapagpatayo na ng sariling office. Kasi sa ngayon, nagre-rent pa tayo. And ngayon, tatamaan kasi yung natin, yung office natin. So, sana matuloy na yung natin, yung magiging office natin. Sa 11 years po na yon, nakita ko po yung pag-angat ng Rysel, dumami yung mga sasakyan ng Rysel, mga projects. Thankful po ako sa Rysel, sa mga na-experience ko, kahit bad or good man yon. Kasi doon po ako natuto. Tsaka thankful po ako sa Rysel kasi may mga natulungan din ako sa mga family ko. So, yun lang po. Para akong naiiyak sa ko eh. Malaking natulong na talaga sa family ko kasi dalaga pa lang ako, kailangan na magtrabaho, breadwinner kasi ako. Yung Rysel na talaga yung parang nag-provide ng lahat-lahat. Tapos ngayon, kalahati ng existence ko, umikot na talaga sa Rysel. Sana, hanggat nagtitiwala, hanggat gusto ni ma'am, hanggat masaya pa si ma'am sa trabaho ko, mag-i-stay ako sa Rysel. Kasi ito na yung naging sabi nga, home ko na. Parang pamilya ko na. As in, mas matagal ko pa siyang nakasama sa, sa araw-araw, ilang oras dito sa office. Kahit nga sa ko, ngayon 3 na yung anak ko. Dalaga pa lang ako, nasa Rysel na ako. So, dapat yung loyalty ko daw nasa company. Actually, hindi. Yung loyalty ko nasa trabaho ko kasi mahal ko. Marami akong natutunan eh. Kasi yun nga yung struggle ni Rysel na bumabagsak. Doon ko naisip na ko yung sarili ko, i-develop ko pa. Nagkaroon ako ng sarili ko na kung bagsak si Rysel, walang masyadong maipasahod, paano ko mabubuhay yung pamilya ko. Then nag-isip akong mag-invest. Investing yung pinaka naging solusyon ko sa ko. Tapos minsan pagka merong kakilala rin, rumarakit din ako, lumalabas ako. So yun, medyo para naman pagka halimbawang medyo si Rysel, kakayanin ko, kaya ko pang magtiis na hindi basta-basta ako magi-give up na aalis sa Rysel dahil hindi ko na kaya yung financial kong problema. Ang tulong sa akin ito natuto ka rin na magtipid sa araw-araw. Binabati ko ang Rysel sa 18 years na success journey at nawa sa mga susunod pang taon, mas marami pang project at mas mapagtagumpayan ni Rysel ang mga maharap niya pang mga proyekto. Maraming salamat. Dati kailangan lang ni ma'am mag-commute papuntang project. Ngayon kailangan niya na mag-eroplano para pumunta sa meeting niya. Okay na? Okay na yun. Baka maiyak pa ako eh. Hi, I'm Emily Villaflor Ronquillo, CEO and President of Rysel Construction and Development Corporation. Rysel started in a very humble beginning with no capital,
with the experience that I earned from EEI and with the education I was able to attain, with the faith and trust to God that I can make it. RISEL started with a 1.5 by 2 meter size of an office with 2 computers and 2 small table and 1 printer. I remember having my first employee, Michael, and then followed by Joseph, Jeline, my sister, Kaisel. I started with very few employees that I can manage to give salary with a small project that we handle. First, we work on the design and detailing, and then we go with the construction business. And that's why December 6, 2006, RISEL became a corporation with a board of directors, my family, and my children. From that point, RISEL has developed into a company that we have right now. RISEL is a pickup license AAA with more than 2,000 workers, almost 200 engineers and staff. A size that I cannot imagine that would happen as a company that starts with a very minimal operation, aiming just to provide for our families, able to send my 3 kids in good school, and able to provide also with my parents. And so with that also, we were able to grow, and I believe we grow because of God's providence and God's guidance, with all experience and all the knowledge that I have earned. We were able to work single client to multiple clients. And because of that, we commit to serve God as we work in the company. RISEL right now is supporting almost 100 of children in school, colleges. Also, we are supporting 5 missions right now together with Wakas CMLF Church. And for every project that we open in provinces, we see to it that we were able to open a mission point for the people in the community. RISEL's journey is not easy because we have a lot of ups and downs. 2020 is one of the worst one, where we are almost closing the company or selling it. But sabi nga dun sa point na parang mahuhulog ka na o walang-wala na, darating yung liwanag. And God help us. Kumbaga, yung parang mawawala na yung hininga mo and then bigla kang hiningahan ng Diyos para mabuhay ulit at lumago ulit. Ay ganun po yung nangyari sa RISEL. So 2022, we engaged to Metro Gaisano that give us almost 9 projects. And right now, we delivered already 5 projects and 4 ongoing. We are praying and trusting God that there would be more projects coming to RISEL in this coming 2025. Nagpapasalamat din ako for having employees in engineering, accounting, HR, admin, executive office, procurement, logistics, who work hard also that this company continue to develop and grow. So, maraming pong salamat sa inyong lahat, and to my family, thank you, to my mother, to my father na wala dito, pero I know that he's happy right now, and sa aking nanay na talagang who work hard, and sa mga anak ko, si Hannah, si Ina, si Enzo, and sa aking mga kapatid, si Irene, si Gigi, sa aking mga pamangkin, Princess Sarah, Russell, salamat dahil kayo yung aking inspirasyon for this company, and also parang kapatid ko na rin, si Jack Chona, na kasama ko lagi sa lahat ng journey dito sa RISEL. Maraming pong salamat, at sa aking partner who also inspires me and still give me room to grow personally, Mr. Joel Boncay, who always support me, and to his family. Maraming pong salamat.